Mga kapatid, welcome back po sa Coach Haji Vlog. Dito po tayo sa tabing dagat po ito. Magandang location. Pati pakikita ko lang sa inyo po para ma-amaze lang po kayo. Wow, ayan. Ayan po. Ayan. Okay, kita nyo ganda. Okay. Kita niyo yung location, ganda, di ba? Ganda. Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa inaabot ng palatuntunan ito, kung ano man kultura mayroon po kayo, kung gabi o tanghali, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. At God bless po sa lahat. Thank you sa mga nag-subscribe. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, subscribe na po kayo. Kung mabigat naman po yung subscription at medyo mabigat sa damdamin, ay kahit yung like na lang po at comment sa baba, ay masaya na po tayo doon. Sobrang nagpapa-thank you at na-appreciate ko na po ng buong buo po yun. Okay, ang ating pag-uusapan po ngayon ay yung tungkol sa kuwan. Unahin siguro yung sa flood control, di ba? Na nangyari, napanood naman natin yan. Kasi ako talaga nagbe-base lang po doon sa napanood ko at nakita ko. Hindi ako nag-iimbento. Kaya nga nakarelay lang tayo regarding doon. So anong napanood natin at nakita. Doon lang tayo magre-reaction at mag-opinion. Okay? Sunod natin yung biyahe ng Vice President sa Germany. Bigyan lang natin ng kaunting reaction yun. Yung base lang sa ating abot ng makakaya. Tapos yung iba pa na mga katulad nung yung papaano ba i-handle yung yun nga kasama ng flood control. Okay, unahin natin yung sa flood control. Okay, at saka yung sunod din natin pala yung sa bandang huli yung panawagan at topic nala Congressman Rodante Marcoleta doon sa gikan sa bayan, di ba? O di ba doon sa programa nila sa Net 25. Bigyan din natin ng konting reaction. Okay mga kapatid, simulan natin yung sa flood control. Ito po nakita natin kung gaano, kasi based on sa ulat, di ba, sa SONA ng ating pangulo ay mayroon siyang 5,500 na flood control at tapos na daw po yun lahat. Yun po, magandang pakinggan, magandang kasi unang-una para sa mga kababayan natin na medyo mabababang lugar, di ba? Kaya magandang yan. Magandang tinatawag na implementation o magandang nagawa, di ba? Pero nung dalawang araw lang ata o isang araw nakalipas yung SONA niya, rumagasa yung malakas na bagyo na Karina, di ba? Na sinalanta ang buong karamihan sa Metro Manila, sa mga diyan sa Nabotas, papunta diyan sa may parteng Bulacan. Yun yung hinahanap natin. Nasaan yung 5,500 na flood control na ibinida niya doon sa SONA. Kasi napansin ko, kung mayroong 5,500 na flood control na tapos na, nasabi niya tapos na, dapat hindi ganun katindi yung baha na naranasan, lalong higit dito sa NCR, diyan sa may Nabutas, sa papuntang Bulacan na yan, sa may parting na yan. Iba sa may inaabutan ng maraming lawak ng tubig na yan, dapat, di ba, hindi gaano apektado, hindi gaano masyadong kasi unang-una mayroon kang 5,000 flood control na nagawa. Pero bakit ganun pa rin ang nangyari, di ba? Bakit ganun pa rin ang nangyari na talagang nakakaawa? Parang tinalo pa nga po yung Undoy, di ba? Ako kasi po hindi naman sa pinapaalam ko lang, bagamat hindi ko naman kailangan, pero ako po biktima po kasi ako. Survivor po ako ng Undoy. Di ba? Survivor po ako ng Undoy. Nakita ko kung gaano kahalawak yung at saka nabiktima. Base doon sa, di ba, nilabas na datos na yung itong Karina pumapalo na ata doon sa 14 ang nasawi, di ba? Tapos ang nakakalungkot doon yung talagang hindi mo mapigilan yung tubig, di ba? Kung may matinong flood control, bakit nangyari pa rin yun? Tapos, di ba, naglabas ng statement o pahayag ang ating speaker, di ba? Martin Romualdez, na agarang niyang inatasan na ayusin yung sa may Nabutas, di ba? Na Nabutas area na nasira doon
Di ba? Tapos ang base sa kanyang sinabi, agarang bigyan ng pondo. Pondo na naman. Pondo na naman, di ba? Pondo na naman, magkano, di ba? Yearly pumapalo yung flood control na base kay Amy Marcos ay 450 billion yung nilaan. Nasaan yung pera na yun? Nasaan yung flood control na yun? Siguro, base doon sa mga bagay, mayroon ng isasagawang investigasyon ang Senado regarding dyan, pero dapat alamin kung saan dako yung flood control na yan. Kung nasa ang parting dapat magkaroon silang tinatawag na pagsisiyasat dyan. Kung saan yan. Totoo ba? Yan. Totoo ba na mayroon talagang 5,500 flood control? Di ba? Yun dapat ang ma-establish kung magagawa man ng investigasyon saan parte ng ating bansang Pilipinas o dito sa ating Metro Manila ang nakalagay yung mga flood control, di ba? Yun dapat ang ma-address. Hindi yung di ba? Bagamat tama naman isaayos, bigyan ng punduhan, sabi nga, laga ka ng pundo para masiayos. Pero sa tingin ko po, mahal na speaker, siguro hindi yung ganun na bagamat mayroon ka magandang layunin do sa parte na yun, di ba dapat imbestigahan muna kung sino ang dapat gumulong na ulo dyan? Bakit unang-una? Anong klaseng flood control? Di ba? Gagastos na naman, magpupundo na naman, ito na, sa akin lang po, naiisipan naman ng mapagkakakitaan. Pondo na naman, oo tama, isaayos, pero dapat mayroong managot, di ba? Sa parte na yon, mayroong managot at imbestigan sino ang nagkamali dyan, sino ang nagkulang. Dapat may gumugulong talaga na ulo dyan. Kung hindi man mag-resign, gugulong na ulo. Dapat may ganon, na hindi po pwede yung ganon, na panibagong pondo na naman, isa sa ayos. Sino ang may pakanad o sino yung pangunahin doon? DPWH ba? O base doon sa inilabas na memorandum ata, base doon sa ang nangangasiwa ng flood control sa NCR o sa Metro Manila ay yung MMDA, di ba? MMDA. Ay dapat unang ratsada kagad ay dapat may managot. Yun dapat unang marinig dapat sa ganun. Bakit? Yun yung tinatawag na political will. Di ba? Dapat may managot, may gumulong dito. Dapat may yung hindi dapat na ginawa ay mag-resign. Baka naman, di ba? Nasaan nga ba yan yung tinatawag na flood control na yan? Dapat iyon ang unang kagad na sinasabi. Na dapat, dahil ka ba ng bayan yan, dapat yung mga nagpabaya dyan ay kailangan may managot, may gumulong na ulo. Di ba? Hindi yung sasabihin mo lang na iayos, bagamat tama naman po yun. Bigyan kagad ng pondo. Tama naman po yun kasi hindi mo na maayos kung walang pondo. Pero dapat ang unang isinasagawa dyan, yung may pananagutan. Diba? May managot, may mademanda, may gumulong na ulo na kailan. Siguro, out of delicadeza, diba? Yung mga nangasiwa dyan siguro voluntary resignation. Bakit? Palpak nga diba? Mayroon kang 5,500 flood control tapos wala kang makita kung nasaan yan, tapos binaha pa rin yung Metro Manila, lahat ng karatig lalawigan, di ba? Kaya dapat may gumulong o may managot doon sa parte na yon para makita natin na totoo yung sinasabi nila at mayroon tinatawag na political will, hindi yung pondo-pondo, di ba? Mahirap yun, di ba? Mahirap yun. Dapat tingnan muna kung sino dapat managot. Tapos yun nga, base doon sa interview ng ating Pangulo ay, di ba, binanggaraw ng barko. Iisa lang. Lahat ba ng 5,000 na flood control na bangga lahat? Yun, di ba? Medyo kwan tayo dun. Yung tinatawag yun, yung kailangan, kung kinakailangan, kaya kung minsan masama lang nga lang magmura, di ba? Kailangan pakita mo yung galit mo dyan. Bakit? Biruin mo, inayos mo na, binadgetan mo ng isang yearly sa ganyang bilyon, tapos magkakaganito pa rin, magkakaroon ka pa rin ng pagbaha. Di dapat ipakita kasi nandun talaga kasi kung ikaw namumuno parang okay lang sa iyo, bagamat nakita naman natin yung sinseridad ng ating BBM, pero dapat ipakita niya yung kanya rito, yung tinatawag na leadership,
di ba? Ipakita niya na hindi pwede to. Ang laki ng inilaan namin na pundo to para mayroon pa rin ganyan sitwasyon. Nagkaroon pa rin ng malawakang pagbaha. Kailangan may managot dito. Kailangan may mag-resign dito. Magboluntaryo na kayo mag-resign. Kung palpak din naman. Dapat ganun yung mga mensahe bilang isang leader. Para yung mga nasa baba, nasa ground, sa DPWH, sa MMDA, ay, yari tayo, di ba? Ganun dapat, di ba? Magkaroon ng tinatawag na political will. Magkaroon ng tinatawag na agarang action do sa mga palpak na gumawa. Di ba? Kasi hindi naman biro yung budget na nangyari. Di ba? 450 billion. Di ba? Sa loob ng isang taon ata yan, base doon sa sinabi ni Amy Marcos, o sabihin natin 2 taon na. Pero nung nakaraang administrasyon sa Duterte government, alos kwan lang siya, 300. Pero, 300 billion, pero 3 years naman. Ibig sabihin, 100 billion sa bawat isang taon. Ito naman, base sa inulat ng sinabi ng Super Ate, 450 billion ang inilaan. Di ba 2 taon pa lang naman? O sabi natin, sige, sinabi 1 taon yun, sabi na natin 2 taon, pero malaki pa rin yung budget na yun. Tapos, ganyan pa rin, may mayroon pa rin pagbaha. Di ba dapat may managot? Yun lang po ang atin. Patas naman, nakita naman natin yung mga bagay na nakita natin. Talagang malala. Sobrang malala yung nangyari na pagbaha. Okay, salamat at nabigyan natin ng reaction. Isunod natin mga kapatid yung panawagan ni Congressman Rodante Marcoleta. Bali, alam naman natin na tahimik yung tao na yan, yung congressman na yan. Hindi yan basta-basta nagsasalita ng mga ganung bagay. Pero napagtanto niya rin siguro, di ba? Base doon sa talakayan nila doon sa gikan sa mamamayan, napagtanto niya. Kaya tinanong niya nga yung kasama niyang dalawa doon, paano pa ang pinakamagandang pamamaraan para sa ikatatahimik ng ating bayan sa na lumabas. Bagamat dinidebunk niya na hindi naman totoo. Pero nandoon lagi yung question, yung tanong na hindi talaga matatapos hanggat hindi natutuldukan. Basis kay Congressman Marcoleta, di ba? Anong sabi niya? Siguro iminumungkahi ko na magpa-drug test na lang po para matapos na po ito at matapos na yung tumahimik o matuldukan na, mawala na yung ganitong klaseng dahil kapag nagnegatibo, tapos, di ba? Kasi hanggat hindi mo ina-address, yun nasabi ni Mkwan, di ba? Hanggat hindi mo ina-address yung ganyang sitwasyon, lalala ng lalala, tatagal ng tatagal. Ang sabi niya, base doon sa napanood ko, gusto niya ng agarang, di ba? Agarang paghinto ng ganitong klaseng mga inilalabas ng mga na against sa government, lalong higit kay ating Pangulo na si BBM, para agarang mawala yan, ang mungkahi niya magpa-drug test doon sa tinatawag ng kapanipaniwala na drug test. Kaya nga minungkahi niya, susulat nga daw siya o imumungkahi niya sa Pangulo, sa anak ng Pangulo na Kim Kwan na agarang magpa-drug test para matapos na ang ganitong klaseng mga balibalita, ugong-ugong, naglalabasan, lumalala, lalong hindi nabibigyan ng tinatawag na kapanatagan o katahimikan ng ating bansa dahil nahahati nga po Para hindi po mahati, ang sinabi niya, magpa-drug test. Base po sa nasabi niya, ay kwan din po ako doon, suporta po ako doon. Dapat nga talaga i-address niya. Dahil hanggat hindi niya i-address yan at parang pinapawalang kibo niya lang, kibit balikat lang siya dyan sa mga naglabasan na yan, hindi mawawala talaga yung ganyang usapin na lalong titindi ng titindi hanggat hindi niya na-i-address, hindi niya napapatunayan sa ating sambayan ng Pilipino na siya'y malinis o negatibo. Kaagarang pagpapadrug test. Ang sabi niya, kailangan niya na magpa-drug test para sa katahimikan at kapanatagan ng ating bayan. Tama po yun. I-address niyo po, Pangulo o BBM, na magpa-drug test na po kayo. Kasi para matuldukan na po yan, para ating isungal-ngal sa kanilang mga lalamunan, sa kanilang mga ngalangala yung negative na resulta nyo po.
para tapos na po yan. Nai-address nyo po kasi ang lawak ng panawagan na po talaga. Napakalawak na ng panawagan. Bagamat, siyempre, nagsasuggest lang naman tayo. Nagbibigay lang naman tayo ng mungkahi, katulad ng mungkahi ng Marcoleta. Pero sa base sa aking nakita at nakita niya siguro, tama lang po para matapos na po at matuldukan. Di ba? Di ba? Nadadamage po ang kahihiyan ng buong sambayan ng Pilipino o nadadamage na ang kahihiyan ng buong Pilipinas sa isang ganitong klase. Ikaw ang namumuno, di ba? Ikaw ang pangulo ng presidente o presidente ng ating bayan. Sa iyo nakatingin ang buong mundo sa mga counterpart mo, mga pangulo ng iba't ibang mundo, di ba? Siyempre, ikaw ang modelo. Dapat ipakita mo yung tunay na malinis. Manguna po sa inyo, sa pamilya mo, ipakita mo sa kanila na talagang negatibo ka, malinis ka po, matatapos po yung ganyang alingas-ngas, yung ganyang mga gawa na nagpalabas ng pulburon video. Kaso, kahit kasabihin mo ikwan yan, kahit ipasubalian nyo po yan, itanggi nyo po yan, nandun pa rin yung isip ng sambayan ng Pilipino. Nilikha na po yan. Lumawak na po yan. Umabot na po sa iba't ibang bayan o iba't ibang nasyon, iba't ibang bansa ang video na yon. Talagang lumaganap na po yun. Di ba? Talagang sabi nga di ba? Hindi lang po dito sa atin pinag-uusapan. Sa buong mundo na po. Halos estimated ng mga nilabas na video yun, pumapalo na siya ng mga 200 million. Based on sa estimate nila, hindi po tayo, narinig lang natin yung sa buong mundo na nakapanood, nag-share, ganyan. Sa buong buo na parang sa isang tao nga lang, pumalo na siya ng magkano na, ilan na yun? 25 million, di ba? Sa isang tao pa lang yun, di ba? Kaya, marapat ba na dapat i-address na? Siguro sa tingin ko marapat na. I-address niya po yan para malaman ng sambayan ng Pilipino na talagang negatibo o malinis po ang ating Pangulo para sa ikagaganda ng imahe ng Pilipinas. Dahil siya po yung nangunguna ang Pangulo, di ba? Siya yung imahe ng ating bayan. Kaya dapat siya mismo ang manguna sa ganyang parte na ipakita na malinis siya. Okay? Salamat na. Sana naman kwan po ako doon sa panungkala o mungkahi ng Congressman Rodante Marcoleta na magpa-drug test. Isa ako sa mga umaayon na sana magpa-drug test na para matapos na po yung sigalot na yan, para maipakita na po natin sa kanila na negatibo po kayo. Address nyo po BBM para matuldukan na po yan. Nararapat na sigurong matuldukan. Okay, salamat at God bless. Ganon din po doon sa paglabas ng ating Vice Presidente papuntang Germany. Bagamat nataon doon sa masalimuot na kalamidad na bagyo, pero nakita naman natin na unang-unang kumilos yung Office of the Vice President. Sila yung unang-unang namahagi. Ibig sabihin, umalis man yung Vice Presidente dahil hindi nakakuha na po yun naka-schedule na po yun at mayroon namang permiso sa Pangulo bago naman siya umalis pero naiayos. Bakit? Sila nga po yung unang-unang tumugon, yung Office of Vice President. Kaso inahanap ng mga talyanista, mga tanso vlogger, mga bayarang vlogger kung nasaan daw ang Vice Presidente. Hello, di ba? Ba't nyo po hahanapin yung Vice Presidente? May Pangulo po tayo. Ibig nyo po sabihin, wala pong Pangulo. Di ba? Dapat, ang nangyayari, sino maglilid? Di ba? Ang Pangulo. Di ba? Oo, di ba? Legal naman po yung pag-alis. May matagal na pong naka-schedule, aalis na. Pero, ang atin doon, nagpabaya ba siya? Tingin ko po hindi naman. Unang-una, bakit? Sila nga po yung sa Vice President Office ang unang-unang namahagi ng relief doon sa mga biktima ng Karina na yan, ng bagyo na yan. Ibig sabihin, nakahanda rin sila. Kaya dagan nga lang, hindi na siguro maiwasan dahil naka-schedule yun. Pero ang pangit lang doon yung BBM youth ba yan? Nakaintindihan ko yan, BBM youth na inahanap ang ating Vice Presidente. Nasaan ang Vice President? Para ang tingin ko, parang ipinahamak nyo po yung presidente natin. Bakit? May presidente po. Hanapin natin yung presidente. Nandito po yung presidente natin.
siya po'y nakaalalay lang naman sa presidente. Okay? Salamat at God bless, sa magandang umaga po. Sana nabigyan natin at magsama-sama tayo. Tama po, basta lagi ko sinasabi, pag mali, mali. Pag tama, doon tayo magsama-sama.